i-advise lang wag mo na ipakita. Ay, wag ko na daw ipakita. Kasi po, Marius Linos of Rome, nag-comment po siya in public. Binote up po niya yung ano namin. Wag ko na daw ipakita. Ano ba? Nandito na eh. Naipakita ko na yung part, yung portion eh. Walang problema about conversation can be wired. But conversation can be wired up. Bawal yan ipakita ko mo. Okay lang yan. Magkasuman sa'yo si Tita Flora. May laban ka dyan. Anyway, ano po kasi talaga, ang excuse ko po dito, magiging excuse ko po dito to be kung magre-reason out lang po ako, nag-PM po ako sa kanya kagabi. Hindi pa po niya ako binablock. After po niyang masin yung aking message, blilock po niya ako. Nag-message po ako sa kanya 3, 4 na message, saka po niya ako blilock. Yun po yung magiging reason ko kasi gusto ko linawin to eh. Yun po yung gusto kong yun yung side ko. Yes, kasi private niyan, pero ang ginawa mo, tinatanong mo ba kung okay sa kanya? Nako. Yes, BJ, bawal ipakita yan. Keep it as evidence. Tawagan mo ngayon sa live mo. Hindi na po matawa-tawagan eh. Pakita ko na lang itong part lang na pera ko yan na binigay ko kay Sowen. Kasi bigay niya yun sa akin eh, supposedly. Pakita ko na lang. Nandito na rin naman eh, nakikita niya na kanina pa, di ba? Naglo-loading lang eh. Naglo-loading lang. Nandito na rin, okay na yan, nandyan na rin yan. Hindi na natin kasi kung kanina pa sana, kung kanina ko pa nabasa yung comment ni Marius Linos of Rome, hindi ko na naipakita, naipakita ko na kanina pa nandiyan nakaplantara eh. Problema lang dito sa kay Jose na ito na pag-publish ng pribadong mensahe. Ito yung delikado. Kasi hindi mo yan pwedeng i-publish ang isang private message ng hindi mo pinagpapaalam doon sa iyong kachat. Halimbawa, may kachat ako at napaka ng chat namin, hindi pwede 'yon na gawin mong na i-publish mo 'yon. Maliban lamang kung may pahintulot. 'Yan yung problema. Etong pribadong mensahe ninyo, hindi mo dapat ito hindi dapat ito pinapublish ni Brother Jose. Hindi ka lang na-replyan nung sponsor, may gusto kang linawin pero hindi ka ni-replyan. Bigyan mo siya ng enough time to reply. Hindi man yun kung hindi na nag-reply ngayon, babanatan mo kaagad, diba? Pa-publish mo kaagad yung pribado ninyong na mensahe. So yan ay isa na naman sa patunay na si Jose ay isang marahas na tao, hindi siya makapagtimpi, ika nga. So kahit pribado yung pag-uusap ninyo, itatraidorin ka niya, ipapublish niya, no? Pag nagkataon, magkakusa pa kayo ni Federico ngayon at mawawala na yung tawagan nyo na mga kapambihira. Ang tawagan nyo ngayon, mangyayari, kasama ng mga supporter mo, kasama ni Federico, ay mga kakosa. Doon kayo ngayon sa loob, magpapaligsahan ng 24 oras na pagla-live. Kasi nga, masyado siyang nagpabibo, masyado siyang nagpasikat sa pamamagitan ng pakikiepal dito kay Dave, ang batang kargador. Feeling niya kasi ngayon, siyang center of attraction. Wherein, ang totoo niyan, bukod sa ipinapahiya na siya ng ibang reactor para i-expose ang kanyang mga maling ginagawa, ang kanyang mga motibo, pinagkakakitaan na rin siya. Dahil ganun din naman ang kanyang ginagawa dito kay Dave at ginagawa sa pagsagot sa mga ibang reactors. Kaya nga dito kay Brother Jose, dahil masyado siyang magaling, naungkat tuloy yung patungkol dito sa Kalabaw at alam nyo na kung ano ang nangyari dun sa Kalabaw. Na sinasabi dun sa vlog ni Bopil na pinaalaga lang naman daw pala. Hindi naman talaga binigay. So kung magkakaganon, talagang sasama ang loob ng sponsor na dapat sana binigay na nga lang dun sa may sakit. Subalit dahil dito sa kakapaliwanag niya, sa pagsagot niya na we are expecting din naman, sumagot si Brother Jose, ang problema, siya po ay nataranta, ngumanga,
at natulala na naman. Hindi niya alam kung anong uunahin niya, kung yung pera ba ni Dave o yung issue niya dito sa Kalabaw. At anak naman ng Kalabaw, hindi siya makakatulog dahil nga sa pag-reach out. Kahit na alauna na ng madaling araw sa Pilipinas, pilit niyang kinokontak ito pong sponsor para magpaliwanag. Para tanungin kung totoo nga ba na ito ang nagkomento o hindi. Ibig sabihin, talagang guilty na guilty. Diba? Ang dami niyang pinaliwanag at naipaliwanag ko rin naman kung ano ang talagang nangyari. At kung magkakaganon man na pinaalaga lang pala yan at hindi naman talaga binigay, talaga namang masasabi ko na anak ka talaga ng Kalabaw, Brother Jose. Dahil sa Kalabaw na yan, ikaw ngayon ay makakalaboso. Makakalaboso pag nagkataon. Ayan kasi, Brother Jose, masyado yung ginalingan No? Kumbaga, ratsyada kayo na ratsyada, wala kayong preno, at pinapakita nyo yung inyong mga talento, no? Na mga wala namang kwenta at puro kwento, yan ang nangyari. Hindi kayo nag-iingat. Nagulat ka na lamang nang may sumasaway sa'yo na supporter mo, na wag nang i-flash, na wag nang ipakita sa screen yung inyong conversation ng supporter, ng sponsor. Ayun, napasubo ka na ngayon. Pati dyan sa issue na yan, no, ng Data Privacy Act, ipinagbabawal ng batas na paglalabas ng mga pribadong impormasyon na walang pahintulot ng iyong kausap o ng second party, ay hindi ka ngayon pwedeng mag-party-party ng paglalabas ng mga impormasyon. At dahil dito, may violation ka. At habang sinasabi sa iyo na huwag mong ilabas, napasubo ka na. Minukbang mo na ang pagkakataon at wala ka nang nagawa. Kumbaga, pumasok sa iyo yung realization na ang galing mo magsalita. Pagkatapos nung malaman mo na bawal pala, ay ganito na lang pala po ang sasabihin ko. Ang katuwiran ko po ay nag-reach out sa kanya, subalit na-block na po ako. Nakalagay ba yon sa Data Privacy Act na kapag nag-reach out ka at hindi ka sinagot at binlock ka, pwede ka nang maglabas ng impormasyon ng inyong pag-uusap? Parang wala naman ako nakita doon. Really, parang wala naman ako nakita doon. Nung pumasa ako sa bar exam, hindi ko na-review yan. Wala akong nabasa na ganyan. Brother Jose. So, paano ngayon yan? Hindi ka nag-iingat. Masyadong mong ginagalingan. Ayan, pati mga pribadong usapan ay nilabas mo na. Ngayon, Brother Jose, pag nagkataon, kung ano man ang makukuha mong pera dyan sa mga sponsor ni Dave, kung ano man ang kikitain mo pa, baka ipangpiyansa mo na lang din. Huwag kang mag-alala sapagkat hindi ka malulungkot. Kasama mo sila Boss Federico. Kasama mo yan, magkakachokaran kayo dyan, magkakakosa kayo. Yung kaso naman ng isa, kababuyan. Ikaw naman, Kalabaw. Dahil sa Kalabaw, na-violate mo yung Data Privacy Act. Ano, Brother Jose? Kaya pa? Matuto ka kasing magpakumbaba. Magpakumbaba ka para hindi ka sumasabit. Magpakumbaba ka para hindi ka natataranta at kung ano-anong nilalabas mo dyan. And when you realize, it's already been late at the back of your mind, nailabas mo na yung conversation na, o nga no, ba't ko nalabas to? Anak ng kamote naman, pag nagkataon, hindi lang mga reactors na sasagutin ko. Pati sa korte, sasagot na rin ako. Parang ganun no? Parang ganun ang mangyayari sa'yo, Brother Jose. Sa totoo lang, naaawa ako sa'yo, Brother Jose. Ang galing-galing mo nung talagang pinasikatan mo, no? Halos pinagsisipa mo yung mga anti-techram community, yung mga nakapanalig kay Dave, halos sinapawan mo na. Kung tutuusin mukhang galit na rin sa'yo yung mga yun kasi masyado ka nagbagaling sampid ka lang dyan, tapos nagmamagaling ka pa, di ba? Buti sana kung nagtatanggol ka sa tama, no? Sa Techram community, okay pa, hindi. Nandudong ka sa kaliwang grupo at maraming nagagalit sa'yo sapagkat bias ka, sapagkat wala kang nasasabing tama sa kapwa mo na gumagawa ng mabuti, sapagkat bias ka. At dahil bias ka, yan ang naging punot dulo kung bakit nagtampo sa iyo ang sponsor. Sapagkat pang-iinsulto yung ginawa mo na hindi mo pinansin, na hindi mo pinahalagahan itong $100 against doon sa 52,000. Yan yun. Hindi na kailangan magpaliwanag sa iyo ng sponsor sapagkat hindi naman kailangan sabihin pa sa iyo. Gumamit ka lang ng puso at common sense at malalaman mo na kung na-offend mo ang isang tao na sumusuporta sa iyo. At dahil dyan, kailangan mo magpaliwanag, subalit dahil sa pagpapaliwanag mo na naglabas ka ng inyong conversation at na-violate mo ang Data Privacy Act, yung pagpapaliwanag mo ngayon ay mukhang magdidilim. Unti-unti rin magdidilim ang iyong buhay, kasabay ng iyong buhay sa social media. Kaya, unti-unting mararating kalangitan at bituin
unti-unting nararanasan ko ang... Never mind. Ayan, Brother Jose. Kausapin mo na yung sponsor, baka may pagkakataon ka pa. Sabihin mo, sorry. Huwag ka kasing magmagaling. Learn from your mistakes and be humble enough to accept. Yun lang maipapayo ko sa iyo, Brother Jose.